Alam ninyo ba na dito sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila at mga karatig lugar, palagi na lang nating naririnig ang balita tungkol sa posibilidad ng isang malakas na lindol. Ang mga scientists ay nagsasabi na ang West Valley Fault ay maaaring gumalaw anumang oras at kung mangyayari ito, hindi biro ang magiging epekto. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi tayo nandito upang maghasik ng takot. Sa halip, nais nating tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga lindol, sa mga pagsubok, at sa kung paano tayo dapat tumayo ng matatag sa ating pananampalataya, lalo na sa panahong ito, kaya maghanda na kayo. Kumuha ng tubig, umupo ng komportable at samahan ninyo ako sa journey na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga lindol. Alam ba ninyo na ang lindol ay binanggit ng maraming beses sa banal na kasulatan? Hindi ito bagong konsepto. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita natin na ang mga lindol ay bahagi ng plano ng Diyos. Minsan bilang parusa, minsan bilang babala, at minsan bilang palatandaan ng kanyang presensya. Halimbawa, sa aklat ng Eksodo, noong ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises sa bundok Sinai, ano ang nangyari? Ang buong bundok ay nanginig. Sabi sa Exodo 19:18, ang buong bundok Sinai ay nababalot ng usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba roon sa apoy. Ang usok ay umakyat na parang usok mula sa hurno at ang buong bundok ay lubhang nanginig. Nakikita ba ninyo? Kahit noon pa, ang lindol ay ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Mayroon ding kwento kay Elias. Naalala ba ninyo nung nagtago si Elias sa kuweba dahil sa takot kay Reyna Jezebel? Doon, naghintay siya ng mensahe mula sa Diyos. At ano ang nangyari? Dumating ang malakas na hangin, pagkatapos ay lindol, at pagkatapos ay apoy. Pero ang Diyos ay wala sa mga ito. Sa halip, narinig ni Elias ang Diyos sa isang mahina at payapang tinig. Ang punto dito, mga kaibigan, ay na kahit ang mga lindol ay maaaring maging kapansin-pansin at nakatatakot, ang tunay na presensya ng Diyos ay matatagpuan sa ating pakikinig at pagsunod sa Kanya. Ngayon, lumipat tayo sa bagong tipan. Nabanggit pa ni Jesus ang mga lindol. Oo, at mahalagang pag-usapan natin ito. Sa Mateo 24, si Jesus ay nag-usap tungkol sa mga tanda ng pagtatapos ng panahon. Ang kanyang mga disipulo ay nagtanong sa Kanya, ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? At ano ang sinabi ni Jesus? Mateo 24:6-8 ay nagsasabi, maririnig ninyo ang mga balita tungkol sa mga digmaan at mga balitang malapit nang magkaroon ng digma. Huwag kayong mabahala. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang mga bansa ay makikipaglaban sa isa't isa. Ang mga kaharian ay makikipaglaban sa isa't isa. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay simula lamang ng mga paghihirap, mga lindol sa iba't ibang lugar. Yan ang sinabi ni Jesus. At sinabi niya na ito ay simula lamang ng mga paghihirap. Pero huwag tayong matakot. Tandaan natin na si Jesus ay nagsalita ng mga bagay na ito hindi upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay maghanda at maging alerto. Ang kanyang layunin ay hindi takutin tayo, kundi palakasin tayo. Mayroon pang isang mahalagang lindol na nabanggit sa Biblia, ang lindol noong namatay si Jesus sa krus. Sabi sa Mateo 27:51, sa sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang lupa ay yumanig at ang mga bato ay nabitak. At nung si Jesus ay muling nabuhay, may lindol din. Mateo 28:2 ay nagsasabi, biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba ang isang anghel ng Panginoon mula sa langit, tinulak ang bato at umupo roon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga lindol na ito ay mga palatandaan ng mga monumental na sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagiba ng lahat para sa sangkatauhan at kahit ang lupa mismo ay tumugon sa mga kaganapang ito. Kung pag-uusapan natin ang mga lindol at ang katapusan ng panahon,
Hindi natin maaaring laktawan ang aklat ng pahayag. Ito ang isa sa mga pinakamisteryoso at nakakakubling bahagi ng Biblia, pero napakahalaga nito. Sa pahayag, makikita natin na ang mga lindol ay binanggit ng ilang beses bilang bahagi ng mga huling araw. Halimbawa, sa pahayag 6:12, noong binuksan ng ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay naging itim na parang telang magaspang, at ang buong buwan ay naging parang dugo. Sa pahayag Seraphim, kapag ang mga anghel ay naghanda ng ihampas ang mga trumpeta, nagkaroon ng mga kulog, mga hagupit, mga kidlat at isang lindol. At sa pahayag 16:18, sa panahon ng huling mangkok ng galit ng Diyos, sinabi na nagkaroon ng mga kidlat, mga hagupit, mga kulog at isang napakalakas na lindol na hindi pa nangyari mula nang ang tao ay lumitaw sa mundo. Mga kaibigan, hindi ba nakatatakot basahin ang mga ito? Pero tandaan natin, ang layunin ng aklat ng pahayag ay hindi takutin ang mga mananampalataya. Ang layunin nito ay magbigay ng pag-asa at assurance na sa huli, ang Diyos ay mananalo. Ang kasamaan ay mawawasak at ang mga tapat sa Kanya ay maliligtas. Ngayon, baka may nagtanong na sa inyo, kung ang Diyos ay mapagmahal at makapangyarihan, bakit niya pinapahintulutan ang mga lindol na pumatay ng libu-libong tao? Bakit niya hinihayaan ang ganitong kalungkutan at pagdurusa? Ito ay isang mahirap na tanong at sa totoo lang, wala tayong kayang lubusan itong sagutin dahil ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan. Pero mayroon tayong ilang puntong maaari nating isaalang-alang. Una, ang mundo na ito ay nasira dahil sa kasalanan. Noong nilikha ng Diyos ang mundo, ito ay napakabuti. Pero nang magkasala ang tao, ang buong paglikha ay naapektuhan. Sabi sa Roma 8:22, alam natin na ang buong paglikha ay naguumugong na parang isang babaeng nanganak. Hanggang sa ngayon, ang mga lindol, bagyo at iba pang sakuna ay bahagi ng mundong ito na nasira ng kasalanan. Hindi ito direktang parusa mula sa Diyos sa mga taong nasalanta nito. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Juan 9, hindi dahil sa kasalanan ng isang tao o ng kanyang mga magulang na siya ay dinanas ang pagdurusa. Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang palakasin ang ating pananampalataya. Sabi sa Santiago 1:4, mga kapatid ko, magpasalamat kayo ng lubos kapag kayo ay nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay dapat na kumpleto ang kanyang gawain upang kayo ay maging ganap at kumpleto na walang kulang. Ang mga pagsubok, kasama na ang mga lindol, ay maaaring maging paraan ng Diyos upang palakasin tayo, turuan tayo na umasa sa Kanya at ihanda tayo para sa mas malaking mga layunin. Pangatlo, ang mga sakuna ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi ang ating permanenteng tahanan. Tayo ay mga manlalakbay lamang dito. Ang ating tunay na tahanan ay nasa langit kasama ang Diyos. Ang mga lindol at iba pang sakuna ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay dito ay pansamantala at dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na walang hanggan. Kaya ngayon, pag-usapan natin ng direkta ang Big One. Ang West Valley Fault ay dumadaan sa ilalim ng Metro Manila at mga karatig lugar. Sinasabi ng mga scientist na ito ay maaaring gumalaw anumang oras. At kapag nangyari ito, ang magnitude ay maaaring umabot sa 7.2 o mas mataas pa ayon sa mga pag-aaral. Libu-libong tao ang maaaring mamatay at milyon-milyon ang maapektuhan. Ang mga gusali ay maaaring gumuho. Ang mga tulay ay maaaring bumagsak at ang buhay na kilala natin ay maaaring magbago sa isang iglap. Dapat ba tayong matakot? Answer, Sfatus bikes, alerto at maghanda, pero hindi tayo dapat matakot. Tandaan natin ang mga salita ni Jesus sa Juan 33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay mayroon kayong mga pagdurusa. Ngunit magpakatatag kayo. Ako ay nagtagumpay na laban sa mundo. Si Jesus ay hindi nangako na walang pagdurusa sa mundo.
Sa halip, nangako siya na siya ay kasama natin sa gitna ng pagdurusa at sa huli siya ay nagtagumpay na. Isa pang mahalagang talatang dapat nating tandaan ay ang awit Pabanpatisin 1:23. Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang tapat na tulong sa panahon ng kagipitan. Kaya hindi tayo matatakot kahit ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay bumagsak sa kaibuturan ng dagat, kahit ang tubig ay umuugong at bumubula, at ang mga bundok ay nagsisipagyanig sa pag-aalsa nito. Nakikita ba ninyo? Kahit ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay bumagsak, hindi tayo dapat matakot dahil ang Diyos ay ating kanlungan. Kaya paano tayo dapat maghanda para sa Big One? Hindi lamang physically, kundi lalo na spiritually. Una, palakasin ang ating relasyon sa Diyos. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay palakasin ang ating personal na relasyon sa Diyos. Ito ay hindi tungkol sa pagsisimba tuwing linggo lamang. Ito ay tungkol sa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Maglaan ng oras araw-araw upang makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa Kanya ang inyong mga takot, mga alalahanin at mga pangangailangan. Magpasalamat din sa Kanya sa mga biyayang natanggap ninyo. At makinig sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, magsisi sa mga kasalanan. Kung mayroon tayong mga hindi pa naayos na kasalanan sa ating buhay, ngayon na ang oras upang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan darating ang Big One o kahit ang ating huling hininga. Kaya habang mayroon pa tayong pagkakataon, dapat tayong magbalik sa tamang relasyon sa Diyos. Sabi sa Question 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at matuwid siya na magpatawad sa atin ng ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Pangatlo, magtipon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na bigla na lang dumarating kapag kailangan natin. Ito ay parang kalamnan na kailangan nating palakasin sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, Roma 10:17, pagsunod sa Kanyang mga utos at pagtitiwala sa Kanya sa araw-araw na buhay. Kapag dumating ang mga malalaking pagsubok, ang ating pananampalataya ay nakahandang yakapin ang mga ito. Pang-apat, maging bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Hindi tayo dapat mag-isa sa ating spiritual journey. Kailangan natin ng isang komunidad, isang simbahan, isang cell group, o isang pangkat ng mga kaibigan na pareho nating pananampalataya. Sinabi sa Hebreo 10:20-25, at isipin natin kung paano tayo makakapukaw sa isa't isa tungo sa pag-ibig at mabubuting gawa. Na hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon na gaya ng kaugalian ng ilan, kundi pinagsisilakasan natin ang isa't isa. At higit pa ito habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Kapag dumating ang Big One, ang mga taong ito ang magiging ating support system, spiritually at practically. Panlima, magpakatatag sa pag-asa. Ang ating pag-asa ay hindi nakabase sa katahimikan ng mundo o sa kawalan ng mga sakuna. Ang ating pag-asa ay nakabase sa pangako ng Diyos na Siya ay kasama natin palagi at sa huli, tayo ay maliligtas at magkakaroon ng walang hanggang buhay kasama Niya. Sabi sa Roma 8:38-39, sapagkat naniniwala ako na ni kamatayan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga pinuno, ni mga bagay na kasalukuyan, ni mga bagay na darating, ni mga kapangyarihan, ni taas, ni lalim, ni anumang bagay sa buong paglikha, ay makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang lindol, kahit gaano pa ito kalakas, na makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, habang mahalaga ang spiritual preparation, hindi natin dapat kalimutan ang practical preparation. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isip at kakayahan upang maghanda. Ito ay ating responsibilidad na gawin ito. Una, magkaroon ng emergency kit.
Maghanda ng emergency kit na naglalaman ng tubig kahit 3 days worth. Pagkain na hindi madaling masira, first aid kit, flashlight, extra batteries, whistle, mga gamot, mga importante dokumento sa waterproof container at portable radio. Pangalawa, alamin ang inyong evacuation plan. Dapat alam ng bawat miyembro ng pamilya kung saan ang ligtas na lugar sa bahay, kung saan ang meeting point pagkatapos ng lindol, at kung paano makikipag-ugnayan sa isa't isa. Pangatlo, siguruhing ang inyong bahay ay ligtas. Ayusin ang mga heavy furniture na maaaring bumagsak. Alamin kung ang inyong bahay ay earthquake resistant. Kung kinakailangan, kumonsulta sa mga eksperto. Pang-apat, magsanay ng earthquake drills. Ang drop, cover, and hold on ay dapat na automatiko na sa inyo. Magsanay kasama ang buong pamilya. Panlima, magkaroon ng emergency fund. Magkaroon ng pera na nakatabi para sa mga emergency. Ito ay makakatulong sa inyo na makabangon pagkatapos ng sakuna. Tandaan, ang paghahanda ng praktikal ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Sa katunayan, ito ay pagpapakita ng matalinong pamamahala sa mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Bahagi 8, ang ating tungkulin sa iba mga kaibigan. Kung tayo ay mga tunay na mananampalataya, ang ating pag-asa at lakas ay hindi dapat mananatili sa atin lamang. Dapat nating ibahagi ito sa iba. Kapag dumating ang Big One o kahit anong sakuna, ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano ay hindi lamang ang ating sariling kaligtasan. Dapat tayong maging ilaw at pag-asa para sa iba. Tandaan ang mga salita ni Jesus sa Mateo 4:16. Kayo ang ilaw ng mundo, magningning ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at makapagpupuri sa inyong Ama na nasa langit. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na termino? Una, maging handa na tumulong. Kapag dumating ang sakuna, maraming tao ang mangangailangan ng tulong. Pagkain, tubig, shelter, medical attention. Kung kaya natin, dapat tayong handang magbahagi ng ating mga resources. Pangalawa, maging source ng kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan at takot, ang mga tao ay maghahanap ng kapayapaan. Bilang mga mananampalataya, maaari tayong maging instrumento ng Diyos upang magbigay ng comfort at assurance. Pangatlo, ibahagi ang good news. Maraming tao ang hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ang mga sakuna ay nagbubukas ng puso ng mga tao para tanggapin ang espiritual na katotohanan. Maaari tayong maging instrumento ng Diyos upang magdala ng mga tao sa Kanya. Pero tandaan, hindi dapat invasive o mapusok ang ating pag-evangelize. Dapat tayong maging sensitibo at magpakita muna ng praktikal na pag-ibig bago natin ibahagi ang salita, bago tayo magwakas. Meron akong isang mahalagang reminder para sa inyong lahat. Walang nakakaalam kung kailan eksaktong darating ang Big One at walang nakakaalam kung kailan ang katapusan ng mundo. Sabi ni Jesus sa Mateo 24:36, tungkol sa araw at oras na yon walang nakakaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni ang anak kundi ang Ama lamang. Kaya huwag ninyong paniwalaan ang sino mang magsasabing alam nila ang eksaktong petsa. Ang mga taong ito ay mga bulaang propeta. Ang ating responsibilidad ay hindi alamin ang eksaktong oras, kundi ang maging laging handa. Maging laging handa, spiritually at practically. Mamuhay araw-araw na parang ito na ang ating huling araw, ngunit magplano para sa kinabukasan na parang tayo ay mabubuhay pa ng mahabang panahon. Ang balanse na ito, pagiging handa ngunit hindi takot, pag-asa ngunit praktikal. Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Mga kaibigan, gusto kong tapusin ang ating pag-uusap ngayong araw sa isang napakagandang pangako mula sa Diyos. Sa Isaiah 41:10, sinabi ng Panginoon, kaya huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ay iyong Diyos. Palakasin kita at tutulungan kita. Susuportahan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Kahit anong mangyari, kahit dumating ang Big One, kahit ang mundo ay yumanig, ang Diyos ay kasama natin. Siya ay ating lakas, ating proteksyon, ating pag-asa, at ang mas magandang balita.
Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsagupa sa mga pagsubok dito sa mundo. May mas malaki pang hihintayin tayong bukas. Sabi sa pahayag 21:1 na pinpar, pagkatapos nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tingnan, ang tahanan ng Diyos ay nasa gitna na ng mga tao at siya ay mananahan kasama nila. Pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan o pagluluksa o pag-iyak o sakit sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Ito ang ating pag-asa. Hindi ang lahat ay matatapos sa Big One o sa anumang sakuna sa mundo. Mayroon tayong mas magandang kinabukasan na naghihintay. Isang bagong langit at bagong lupa kung saan walang sakit, walang takot, walang luha. Isang lugar kung saan tayo ay magiging kasama ng Diyos magpakailanman. Kaya mga kaibigan, habang tayo ay nagtatapos ng ating pag-uusap ngayong araw, nais kong hilingin sa inyo ang ilang bagay. Una, huwag matakot. Ang takot ay mula sa kalaban, hindi sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Pangalawa, maghanda. Maghanda ng spiritual at practical. Gawing priority ang inyong relasyon sa Diyos at ang kaligtasan ng inyong pamilya. Pangatlo, magtiwala. Magtiwala sa pangako ng Diyos na siya ay kasama ninyo palagi anuman ang mangyari. Pang-apat, maging ilaw. Ibahagi ang inyong pag-asa at pananampalataya sa iba. Maging instrumento ng Diyos upang magdala ng kapayapaan at kaligtasan sa mga tao sa paligid ninyo. At sa huli, tandaan na ang lahat ng ito, ang Big One, ang mga pagsubok, ang mga sakuna, ay pansamantala lamang. Ang ating tunay na tahanan ay hindi dito. Ang ating tunay na pag-asa ay hindi sa mundo, kundi sa Diyos at sa Kanyang pangako ng walang hanggang buhay. Kaya magtiwala, maging matatag, at patuloy na maglakad sa pananampalataya. Sapagkat alam natin na kahit anong mangyari, ang Diyos ay nananatiling tapat at siya ay hindi kailanman mag-iiwan o magtatakwil sa atin. Salamat sa inyong pakikinig ngayong araw. Naway napalakas kayo at nag-inspire na maging handa at matatag sa pananampalataya. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at Diyos ay sumainyo. Kung nakatlong sa inyo ang video na ito, pakishare ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming tao ang nangangailangan marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming inspirational at biblical content. Pero higit sa lahat, mag-aksyon na. Simulan na ngayong araw ang inyong paghahanda, spiritual man o practical. Huwag maghintay ng bukas. Ang panahon ay maaaring mas maikli na kaysa sa ating iniisip. Mahal kayo ng Diyos at mahal din namin kayo. Ingat palagi. Diyos ay suma sa inyo.